Ang ating mga kuha ay nagsimula na dito sa dulo ng Antipolo. Madilim ang mga lugar na aming mga tinahak, kaya hindi ko muna ninais kumuha masyado ng video. Ang aming ruta papuntang Homalig Island ay Pamarilake, kung saan dadaanan namin ang Sierra, Sampaloc, Jariels at Infanta. Ang ruta ay tinatawag din madalas na Infanta Loop. Ang makakasama natin sa ride ay ang magtiyuhin na si Richard at Tito Toto. Parehas din silang experience na siklista pagdating sa long ride. Shoutout pala sa tropa nating si Edwin ng Team Baukalan. Pag ganun ka na. Baka nga daw sasabay mo pa. Ito ang aking pangalawang Infanta Loop. Ang aking unang attempt ay yung reverse Infanta Loop kasama si Sheer noong nakaraang taon. Reverse man or clockwise, ang Infanta Loop ay isa sa matinding ride na naranasan ko dahil ito ay binubuo ng walang sawang ahon. Kabilang dito ang mga ahon ng Boso-Boso, Sierra Madre, Jariels o Raptor's Peak, Sinuluan, Mabitak at Teresa. Sa dami ng ahon na yan ay talaga namang pupulbusin at uubusin ka ng rutang ito patungo sa kawalan. Pero ang lakbay na ito ay lalagyan natin ng twist at saya. Dahil ngayon ay sasama rin natin ang isla ng Homalig sa ating long ride. Ang isla ng Homalig ay nasasakop ng Quezon Province. Balita ko rin mula sa mga kaibigan at social media ay ang Homalig Island daw ang maraming magagandang beaches. Ito ang mitsa kaya nagka-interest kaming puntahan ang lugar gamit ang aming mga bisikleta. Hindi naging madali ang aming ride dahil naging mainit ang ruta ng Sampaloc papuntang Santa Maria, Laguna. Pasalamat din kami na meron kaming katuwang sa pagdala ng aming mga bibigat na gamit. Maraming salamat kay Gian sa pagsunod at sa pagpapagaan ng aming mga bitbitin. Ano? Sarap? Sige. Dapat din tayo. Simula Santa Maria, Laguna hanggang Raptor's Peak ay naging maulan at malamig naman ang panahon. Ang biyahe pababa ng Infanta ay mahaba at madilim. Isang kakaiba at masayang karanasan. Dito sa port ng Real na rin kami nagpalipas ng gabi. Medyo na-late ang ibang pasahero ng bangkang aming sasakyan dahilan upang maging tanghali na ang aming pag-alis.
Medyo maalo ng aming biyahe sa bangkap, patawid ng Humalig. Isang pagsubok sa magtiyuhin na kanila namang kinaya. Ako naman ay natulog na lang sa taas ng bangka. Simula Pantalan ng Humalig ay nagbisikleta kami ng mga 10 minuto papuntang Unica Queensland Resort kung saan kami ay tutuloy. Dito pa lang ay kitang-kita na ang ganda ng beach at sunset. Maraming dami na maayos. Pangkaraniwan na pala yung alon na yon. Ginamit namin ang natitirang maghapon para makapag-relax at enjoy sa tabing dagat. Kalma ang dagat, hindi crowded ang beach. Ito yung mga sandali na solo mo ang kalikasan. Araw na to, biyahe tayo ng 7 o'clock, so prepare tayo ng bisikleta. Lahat ng bisikleta, lalangisan ng kadena. Kasi lupa yung pupuntahan natin. So gagamit tayo nito ngayon, yung WD-40 na bike dry loop. Ito gagamitin natin ngayong umagan to para sa kadena sa tatlong bisikleta. Kasi mahirap po na ibuhangin eh. Ako naman, taga-nood lang. Kinaumagahan ay sinimulan na namin ang pag-ikot sa buong isla ng Humalig. Dito na sa amin tumambad ang maraming magandang tanawin at lugar ng isla. Ang kalsada ng Humalig ay binubuo karamihan ng mga trails at fire roads. Ito ang rason kung bakit maganda siyang ikutin gamit ang mountain bike. Ang buong ikot namin sa isla ay umabot din halos ng 34 kilometers. Tingnan niyo po. Tahimik at payapa ang mga lokal ng Humalig. Maraming bakawan, palayan, koprahan at nag-aalaga ng baka sa buong isla. Sarap. Ang una naming gustong marating ay ang kilalang landmark ng lugar. Ito ay ang puno ng walang forever.
Sige ko ito. Ah, ito pala yung puno ng... Picture agad! Chad, kaya lang. Alis ka raw muna ko ito. Hindi siya masaya. Mamuti, oh. Ito yung magandang view. Ito, diretso. Isa sa tumatak sa isip ko ay ang mga pine trees sa tabi ng shorelines ng Homalig. Marami ring Bermuda grass sa isla na lalong kinaganda ng lugar. Ito nasa barangay Kasiguran. Kasiguran, Jumali, Quezon. So ngayon, umaga, kakain tayo ng ice cream ni Manong. Ito, ube at saka cheese. Tirahin natin to, go! Masarap ang timpla ng ice cream ng Jumali. Tapos magkano lang? Tapos 25 pesos to, isa nila. Ang dami, hindi mo nakita yung simula kung paano ako nginab-ngab. Yan, ngingangap-ngap po. Ang Homalig ay isa sa pinakamurang beach destinations na napuntahan ko. Hindi nalalayo ang presyo ng bilihin sa Patnanongan Island. Isa ito sa pinakamagandang katangian ng lugar kung kayo ay mabibisita dito. Saka mura. Oo, di ba? Maraming flatlands na ganito sa Homalig na talaga namang napakasarap ikutin ng bisikleta. Ang susunod na aming pupuntahan ay ang Malabatanes na lugar ng isla. Ito ay tinatawag nilang Lingayen Cove.
Sarap! Asan tayo? Nandito tayo ngayon sa Batanes. Batanes. Inanamnam natin ang sarap ng Batanes. Tabing dagat. Sa mga bundok. Ayos! Patok sa bundok. Ah. Sarap! Sumunod naman ang lugar kung saan mas maganda pa ang beach kaysa sa Boracay at Panglao. Ito ay ang Pamanaw White Beach. Sa ganda ng beach dito ay hindi na namin naiwasan na maligo at magbabad sa dagat. Naalala ko yung ganda ng Boracay noong mid-90s. At kumpara sa Panglao, mas maganda ang beach dito dahil after ng mga buhangin ay maraming Bermuda grass sa paligid. Na-experience ko na ang beaches ng Palawan, Bohol, Boracay at Pagudpud. Masasabi ko na una sa listahan ko itong Pamanaw White Beach ng Humalik. If nature trip talaga ang hanap mo at hindi night parties. Yan! Ang pogi! Welcome to Boracay. Kanina galing kami ng Batanes eh. Ngayon sa Boracay naman para masaya, no? Ay, di ba ba ito? Ano? Yan o, hindi nagsasalita si Kuya to eh. Diretso na kami ng Boracay na nadadalihan kami sa Batanes eh. Excuse me, mga baka. Ingat! Tara! After ng mga 2 to 3 kilometers na padyakan, ay andito na naman kami sa pinaka-epic na sandbar at rock formation sa Kanawai Beach. Ito na sigurong pinakamalawak na sandbar na napuntahan ko. Talagang naka-itinerary yung oras namin dito para low tide at makapaglakad kami ng maayos sa sandbar. Talagang di kami makatulin sa pagbisikleta dito sa Humalik kasi ninanamnam namin yung views, hangin at vibes ng lugar.
Talagang isa ito sa mga dapat maranasan ng mga naka-mountain bike. Bilad na bilad at tostado na kami ng mga oras na ito, pero hindi namin ramdam. Siguro dala na rin ng sobrang kasiyahan. Nitan, no? Kainitan ng araw. Pero sir, walang ano yun. Takalan ng ice cream. Nahuli namin si Kuya dito sa gitna ng sabing bukid to Ah, yung kanina, ubi. Gubat to eh. Oo, ube. Alam na naghahabal yung lugar. Ice cream sa gitna ng kawalan. Chard. Ice creaman sa gitna ng bukid. Hindi bukid to eh. Gubat to eh. Yung nag-ice cream din na lokal ang nag-guide sa amin pabalik ng resort. Ganyan kababait ang mga lokal ng Homalig. Salamat kuya. Salamat. Ingat kayo Ingat kay Richard. Ayun na, ganun kabait mga tao dito. Magandang hapon ate. Hindi sila ate, baka nandyan. Dugi-dugi, hindi ikaw tinatawag ko, yung isa. Buhay lahat ng mga ano dito ganyan no? Mas may malaki nakuha natin. Kinagabihan, nagpaluto kami ng alimango sa gata. Ang mura, kasi 380 pesos lang binayad namin para sa 1 kilong alimango, kasama na paluto. Binibigyan na naman ako. Dito ko na lang tatapusin yung vlog. After ng Jomalig, sumakay ulit kami ng Pier. Then, inahon na lang namin yung Sinulawan at Mabitak. So, doon nagtatapos ang ating Infanta Loop at Homalig Loop. 2-in-1 na combo ride. Maraming salamat sa panonood.